Kitty Super Tarot Channel. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa ating mga pets. Ito po ay pet reading. Titingnan po natin yung kanilang iniisip or nararamdaman sa iyo. So, maaaring maging title nito ay ano ang iniisip at nararamdaman sa iyo ng iyong pets. Tandaan po natin lagi ng energy po ay maaari magbago and kunin lamang po ninyo sa reading na ito kung ano makaka-resonate sa inyo dahil hindi po lahat ng laman ng reading na ito ay tungkol sa inyong pets o sa inyo dahil ito po ay collective reading. And today, meron po tayong 3 cards. So, meron tayong 3 groups dito na pwede nyo pagpilian. This is for group 1, 7 of Cups. Group 2, 4 of Pentacles. Group 3, 4 of Swords. Pakikilike na lang po ng ating videos. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, make sure to hit the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos. And yung timestamps po ng napili nyong file ay maaari nyo pong makita sa ating description box below, yun sa ibaba ng video. O kaya naman po ilalagay ko na lang po rin sa comment section pag po ito ay na-upload, okay? Start na po natin ang Pile 1. Greetings, Pile 1. This is your reading. Alamin po natin ang nararamdaman o kaya naman ang iniisip sa iyo ng pets mo. Since hindi po sila makapagsalita ng same language, titingnan po natin sa card. Ito po ang napili mo, Group 1. Ang ating 7 of Cups. Kita mo pusa. Pusa. Okay, maaari yung iba sa inyo, pusa ang inyong pet. Maaring yung cat nyo ay ganito ang kulay. Kita nyo naman ganyan ang color. Tapos merong white. Maaring ang pet nyo is fish or daga. Some of you aso. Or maaaring marami kayong pets na alaga. Kasi 7 ito eh. Or maaari din naman ito yung iniisip sa'yo ng pet mo. Maring mayroon siyang mga gustong makuha or magkaroon. Kasi kita mo, nag-i-imagine dito yung cat. Kasi ang daming cups dito. Kung mag-isa lang yung pet mo, maaring gusto niya ng kasamang pet, bago. New toys, gusto niya ng new bed, pet bed. Ikaw nakakaalam nito. Take what resonates na lang po. Pero titingnan natin kung ano yung iniisip ng pet mo sa'yo. Yung iba sa inyo parang nalilito yung pet mo sa'yo. Tingnan natin Okay. Ito muna sa card na to. Ano ang iniisip or nararamdaman ng pet ni Group 1 sa kanya? Kasi dito parang maraming choices. Kaya tingin ko talaga maaring marami kayong alaga or marami talaga kayong ginagawa. Siguro itong pet mo, nag-i-imagine ito na mag-spend time ka sa kanya, nangangarap ito. Marami siyang gustong makamit or magkaroon itong pet mo. Kasi kita mo 7 dito 7 of Cups. So marami talagang choices. Ano kaya ang nararamdaman or iniisip ng pet na ito kay Group 1? 8 of Cups. Siguro itong may pet ka na naglayas. Yung iba sa inyo pet na naglayas or maaaring ito yung nararamdaman ng pet mo sa iyo. Parang napipick up ko dito is emotionally distant kayo sa isa't isa. Maaaring busy ka, hindi mo pinapansin yung pet mo, busy ka sa work. Or yung pet mo ito mahilig maglayas. Para kasing hindi kayo connected. Kung nandiyan yung pet mo, parang
kakaisip itong pet mo na gusto niya maglayas. Maaaring ganun yung nararamdaman niya sa'yo. Para lumalayo ka. Hindi ka nagkakaoras sa pet mong ito. Siguro, sa nakikita ko dito, maaari talaga ito yung wish nung pet mo. Lalo na kung ito yung nararamdaman niya. Hindi siya happy, yung iba sa inyo. Parang hindi siya masaya. Nararamdaman ng pet mo. Yes, hindi siya masaya. Maaari kasing may mga competition. May kakompetensya itong pets mo. Yung pets mo, mahilig makipag-away sa ibang pets. Napapagalitan mo siguro ito. Tingnan natin. Pero tingnan pa rin natin. Devil in reverse, itong pet mo. And Tower card. Chariot. Okay. Itong pet mo, may mga wishes siya na gustong matupad. Kasi maaari talagang hindi mo siya nabibigyan ng pansin. For some of you, kasi devil in reverse ito. Maaaring, ang ko dito is obsession, or gustong kumawala nitong pet mo. Parang gustong kumawala ni pet mo. Lagi siguro si pet mo nakakulong. Gusto niya maging malaya. Kung lagi itong nasa kulungan, nasa cage niya. Marami sa inyo itong pet mo, nakikipag-compete sa ibang pets kung marami kang alaga. Maaaring inaaway nito yung ibang pets mo. Kasi feel niya, kaya distant ka sa kanya. Hindi mo siya binibigyan ng pansin dahil dun sa ibang pets. And ito si pets mo. Maaring dahil kung meron kang bagong pets at itong pets mo parang laging galit, parang isang bigla ang pagbabago ito dun sa pets mo. Ito nangyari. Kasi parang nagkaroon ka ng feel niya, nagkaroon ka ng ibang favorite. Ng ibang favorite Ano ang iniisip at nararamdaman sa iyo ng pets mo? Yes, family. Nawalan kayo ng bond ng pets mo, bonding. Maaring dati, akala niya, family mo siya, mahalaga siya sa'yo. For some of you naman, kung hindi naman ganito yung pet mo, naglalayas, nakikipag-away, maaaring itong pet mo, nakuha mo or inampun mo. So, parang tinuring ka pamilya nitong pet mo na ito, kung sino man ito, Tingin niya sa'yo family, isang family. Okay. Itong pet mo, nararamdaman niya ngayon, namimiss niya ikaw, namimiss niya yung dati niyong ginagawa. Gusto niya magkaroon ng balancing sa time. Gusto niya magkaroon ka ng time sa kanya, balance yung
pakikitungo mo sa kanila, sa iba mong pets. Tingin ko kasi dito is dapat, iniisip niya is dapat balance yung pag-approach. Halimbawa, sa ibang pets, pag bibigyan mo yung isang pet, gusto niya may ganun din siya. Halimbawa, kung parehas tong aso, mari kasi tong pet mo, seloso to itong alaga mo. Dito naman sa 10, inducement, persuasion, bribe, temptation. Itong pet mo, kaya minsan parang papansin, ay pag-away. Gusto kanyang i-tempt ng pet mo. Gusto niya magpapansin sa'yo. Kasi lalo na kung wala na yun sa'yo wala na sa kanya yung attention mo. Kung may iba ka ng pinagkakabisihan. Gusto niya magpapansin sa'yo, itong pet mo. Tinitingnan niya kung mahalaga pa siya sa'yo. Siguro kahit yung galit ka, parang masaya na siya doon na napapansin mo yung presence niya. Feel ko talaga itong pet mo, makulit ito. Makulit. Yung iba sa inyo, naninira to ng gamit. Kasi sa tower dito, tingin ko rin yung parang, di ba yung ibang tower, yung gumuho, kaya naisip ko parang naninira ng gamit itong pet mo. Yung pet mo, maari ding matigas ang ulo. May mga ginagawa siya na hindi mo gusto. Itong alaga mong animal. Yes, schedule. Tingin ko talaga dito yung time. Hindi mo na siya nabibigyan ng time. Yun ang sabi ng pet mo. Kaya ganun yung minsan yung ugali niya. Yung nararamdaman at iniisip niya sa'yo. Namimiss niya yung dati. Binabalik-balikan niya yung memories. Yung happy moments na ginagawa niyo before. Kaya pala dito, 'di ba? Parang dreaming. Nagdi-dream itong pusa dito. Sa card na ito. Marami siyang gusto. Pero itong pet mo, mahal ka nitong pet mo na ito. Itong alaga mo. Mahal ka niya. Pinapahalaga niya yung every moments na kasama mo siya. Every memories na nagagawa ninyo. Talaga siguro may nagbago lamang sa'yo o sa situation nyo. Kaya hindi mo na ipaparamdam sa kanya siguro. Yun yung feel niya. Parang nabawasan na yung attention or pagmamahal mo sa kanya. Yun yung nararamdaman niya ng pet mo. Nagtatalo yung isip ng pet mo eh. Maaari kasing iniisip niya na siguro mahalaga pa siya kasi nag-i-stay pa siya sa inyo, inaalagaan mo, pero nabawasan. May nagbago kasi. Group 1. For some of you, Group 1, malayo ka siguro sa alaga mong ito. Kasi 8 of Cups, maaring may lumipat ka ng ibang bahay na iwan siya. Kung lumipat ka ng ibang bahay at naiwan ang pet mo, maaaring naging sakit sa ulo itong pet mo. Kasi nagulat siya dun sa pagbabago na nangyari, na hindi niya inaasahan na mangyayari yun sa kanya. Dun sa bond ninyo, sa inyong dalawa. Anong iniisip at nararamdaman ng alaga ni Group 1? Naisip ko lang kasi talagang gumawa ng pet reading kasi parang bibihira yung gumagawa nito. Ano ang iniisip? Okay. Ano ang nararamdaman or iniisip sa'yo ng pet mo na ito? Group 1. Kuha tayo lang ng 5. Ay ba? Si Oreo.
Wow! Iniisip sa'yo ng pet mo, isa kang King of Wands, confident person. Yung iniisip niya sa'yo. Confident person ka, devil card nandito. Maaring masipag kang tao. Masaya siya sa'yo. Blessed ka. Yun yung iniisip ng pet mo sa'yo. Knight of Cups. Mahal ka nitong pet mo. Feel niya, may bond kayong dalawa. Connected kayo. Hindi ko naman sinasabi na aasawahin ka ni pet mo, ano, kasi may the lovers dito. Feel niya, soulmate kayo. Iniisip niya, family talaga kayo. Soulmate kayo ni pet mo. Ng alaga mong ito. Gusto niya magkaroon ng rebirth dun sa bond ninyo ng pet mo. Magkaroon ng pagbabago. Mabuhay muli. Pero inisip talaga rin sa'yo ng pet mo, masipag ka. Masipag ka, matalino ka. Ba siguro talaga sa'yo na laging laging paalis. Laging moving. Palipat-lipat ng places. Or maari talagang laging minsan wala kayo sa bahay. Ito yun eh. Charming. Ito yung pakiramdam sa'yo ng pet mo. Kahit nasabi na sakit sa ulo, mahalaga ka sa pet mo. Love ka niya. Nandito eh. Nandito na rin ang the lovers. Feel niya, isa kang family. Basta feel niya, isa kayong soulmate. May connection kayong dalawa. Yun yung iniisip niya. Isang bond na hindi mawawasak ng iba. Siguro maaring may obsession din si pet mo. Gusto niya makawala sa obsession na yun. Talagang, parang attracted sa'yo yung pet mo. To the point na medyo nagsiselos na siya. Hindi naman attracted as, yung love na bilang animal. Nagsiselos to sa ibang alaga mo kung may iba ka pang alaga. Okay, ito lang yung nakikita ko dito. Group 1 sa yung pet reading. Thank you. Please like and subscribe sa aming channel. And God bless. Greetings, Group 2. This is your reading. Ito po napili mo. Ngayon titingnan po natin yung iniisip at saka nararamdaman ng alaga mo sa iyo. Ang napili mo, Group 2, ay Four of Pentacles. Naisip ko dito madamot. Maring ito yung naisip niya sa'yo or ayaw ka lang ipagdamot ng alaga mo. Siguro yung alaga mo laging ganito ang mukha. Yan yung pet mo. Parang territorial ang pet mo. May lagi siyang minamark. Meron siyang place na laging gustong puntahan o doon siya mag-stay. Itong alaga mong ito. Yung iba dito, may fish, butterfly, dove. Pero ikaw na ang umalam kung ano ang pet mo ito, kung anong animal. Kasi itong sa card na ito, puro pusa ito. Yung iba sa pet mo, iniisip or nararamdaman nila is, hindi naman sa madamot, matipid. Matipid ka ba, Group 1? Pero tingnan natin sa ibang card. Maaring ganyan lang yung pet mo. Hindi siya mahilig makihalubilo sa ibang pet or sa ibang tao. Hindi siya madaling mahawakan ng ibang tao. Bibihira lang yung mga taong pinagkakatiwalaan nitong alaga mo. Yung iba sa kanila, talagang suplada ng pusa mo, ng aso mo. May
meron lang siyang certain people or person na sinasamahan. Hindi siya sama ng sama sa iba. Itong pet mo gusto ng control. Control sa environment niya. Control sa mga taong lumalapit sa kanya. Mapili ito itong alaga mong ito. Mapili siya. Okay. Ano po ang nararamdaman o iniisip ng alaga mong aso, pusa, daga sa'yo? Group 2. Two of Cups. Bakit may disconnection? Itong alaga mong ito, iba sa inyo, ano talaga, maaaring talented to. Marami tong kayang gawin. Seryoso ang alaga mo. Seryoso lagi ang pagmukha. Ayan. Okay, group 2, meron ka ditong 10 of Wands, 4 of Wands, 2 of Cups in reverse, 6 of Wands, 7 of Pentacles. Ang iniisip sa'yo or nararamdaman ng pets mo sa'yo, ito itong pet mo, maaring ito yung nakikita niya sa'yo. Marami kang dinadalang problems. Siguro group 2, stress ka lately. Maaring yung pet mo, may mga kasama ding ibang pets dito. May iba ring alaga siyang kasama. Kung pusa, marami silang pusa, Pero feel ko dito, tinitingnan ka or ng pet mo as tinuturing ka bilang family ng pet mo. Kaso dito, may disconnection. Siguro hindi kayo nagsisi eye to eye ng pet ng alaga mong ito. Kung sino man ito, si Brownie, si Kitty, Sushi, Whitey. Yung iba sa inyo, itong pet mo, hindi siya nagpapakita ng emotion niya. Kaya ganito siya, parang suplada or suplado. Pero mahal ka ng alaga mo. Nakikita ng pet mo sa'yo, iniisip niya sa'yo, successful person ka. Marami kang ginagawa na alam niya napapagtagumpayan mo. Mahilig kang mag-invest sa isang bagay. Yun yung napapansin sa'yo ng pet mo. For some of you, yung pet mo, mahilig to manghuli ng daga. Mahilig to manghuli ng daga. Manghuli ng chicken. Kung pusa ito, mahilig manghuli to ng chicken. Aso. Pero iniisip ng pet mo rin sa'yo, gusto niya mag-invest ka ng time sa kanya, ng oras. Kasi investment din to, kahit nasabing Pentacles to. Para sa akin, naiisip ko rin oras. Kaya siguro parang disconnected kayo ng alaga mong ito. Maring busy ka talaga dito sa money mo, sa financial. Kasi ang dami mong burden na dala-dala. Some of you, yung alaga mo, parang naghihirap. May binibit-bit, may pasan. Ikaw nang umalam kung anong pasan-pasan ito. Siguro yung iba sa inyo, kabayo yung alaga mo. Pinag-aanohan mo to ng buko. Baka sa mga bukid-bukid. Baka nahihirapan na yung alaga mo sa trabaho niya. Gusto niya mag-relax. Kung ito ay alaga mo, halimbawa horse, ganon. Yung nagtatrabaho din, di ba, sa mga bukid, yung iba farming, ganon, kalabaw. Kasi ang naisip ko dito, may pasan-pasan din siya, may burden din, kung hindi ikaw ito.
Meron din siyang dalahin, bit-bit sa likod niya. Okay. Ano ang iniisip sa'yo ng pet mo? Ano ang iniisip or nararamdaman sa'yo ng pet mo? Ano ang iniisip or nararamdaman kay group 2 ng alaga niyang animal? May disconnection sa inyong dalawa eh. Group 2. Siguro yung iba sa inyo, hindi kayo close ng alaga mong ito. Nandito yung profession natin, group 2. Maaari talaga itong, yung iba sa inyo, yung pet mo, nag-work din, trabaho. Kung pusa ito, wag mo sabing ito yung nag-work ano. Ang sinasabi ko lang dito yung mga ginagamit. Halimbawa sa farming, yung mga horse. Pero yung iba sa inyo dito, kita niya yung work na ginagawa mo. Proud siya doon. Nakikita niya yung talents mo as a person. Mahal ka rin ng pet mo. Ng alaga mong ito, may pagmamahal siya sa'yo. He or she sees you as his or her soulmate. Yan. Nakikita rin yung consistent ka sa ginagawa mo. Yung naisip niya sa'yo. Some of you, kung trapped ka sa isang tao o may hindi ka makaalis, napapansin din niya yon. Ang naisip ko dito, yung iba victim ng pananakit. Nakikita niya sa'yo yung isa kang person na goal-oriented. Mataas yung expectation mo sa isang bagay. For some of you naman, napapansin ng pet mo, hindi niya maintindihan kung gusto mo ba siya or hindi. Kasi paiba-iba ka ng expression ng mukha. Minsan galit ka, minsan masaya ka, minsan natutuwa ka sa kanya, minsan gusto mo siya laruin, minsan hindi mo siya pinapansin. Minsan naisip ng pet mo na parang nagkukunwari or pretending ka lang na gusto mo siya or mahal mo siya. Pero may pagmamahal sa iyo itong alaga mong animal. Feel sa iyo ng alaga mo is fated kayo. This lifetime, maaaring itong alaga mong ito is alaga mo rin noong past life mo. Kung naniniwala ka sa reincarnation. And detection, proof. Parang may hinahanap ang pet mo na ito, no? Okay, back tayo sa reading. May inayos lang. Parang may hinahanap itong pet mo. Isang evidence. Or maaaring itong pet mo, magaling siya mag-detect. May hinahanap siya. Yung pet, yung alaga mo siguro, mahilig mag-amoy-amoy. Pero tingin ko dito is, yung iba sa inyo, kung lagi mong napapagalitan itong alaga mo, iniisip niya, parang naghahanap ka lang ng dahilan para mapagalitan mo siya. Yung iba sa inyo, kung disconnected kayo ng pet ng alaga mong ito, iniisip niya is, naghahanap siya ng sign or sagot or gusto niya masagot yung katanungan niya bakit ka nag-disconnect sa kanya. Hinahanap niya yung naging dahilan mo. Bakit
hindi mo na siya pinagbibigyan ng pansin. Hinahanap niya yung pagmamahal. Kasi iba kasi nating pet, sila ay talagang iba sila magbigay ng pagmamahal. Unconditional love. Yun, ating mga dogs. Hinahanap niya yun sa'yo, yung parehas kayo ng ipinapakita. Yung equal sharing, equal giving or take ng love. Yung iba sa inyo, itong alaga mo, feeling trapped siya sa isang situation sa bahay, siguro nakakulong to lagi. Hindi siya makaalis. Hindi makaalis yung pet mo. Another message nga pala, kung yung pet mo is nawawala, trapped ito, hindi ito makaalis sa napuntahan niya. Yun yung naano ko dito. Hindi naman lahat basta dito, yung overall dito, yung pet mo, iniisip or nararamdaman niya sa'yo ito. May purpose ka sa buhay. May connection kayong dalawa, fated yung connection nyo, talagang itinadhana na magtagpo kayo ngayong lifetime na ito. Hindi rin niya maintindihan yung totoo mong emotion, kasi iba-iba yung expression or pakikitungo mo sa kanya. Siguro, yung parang snob, maaari kasing pet mo ito or ikaw ito, snob. Okay. Papansin ko lagi yung 55 dito, 55. So, maaring significant sa'yo to. 55, 10, 24, 26, 78, 50. Yan lang yung napipick up ko dyan. Okay, group 2. Ano ang iniisip or nararamdaman sa'yo ng alaga mong animal? Alaga mong animal. Kaya naisip ko din kasi na natrap siya. Halimbawa kung naglayas siya, kasi goal. Maring lagi itong layas ng layas. Maring napapunta siya sa isang lugar o sa isang bahay, may nakakuha sa kanya. Kaya parang feeling niya, parang natrap siya. Hindi siya makaalis talaga. For some of you, tingin niya talaga sa'yo ganito kang tao. Napaka-busy mo. Yan, busy ka sa profession mo. Or alinman sa yung pet mo, nagtatrabaho din. Sabi ko nga kanina, halimbawa, horse or carabao. Yan. 5 of Cups. Nararamdaman sa'yo ng pet mo. May pinagsisisihan siya. Kung ito naglayas, nagsisisi siya sa paglalayas niya. Pero itong pet mo nakakaramdam ng pagsisisi, panghihinayang. Your pet loves you, unconditional love, pouring, talagang eternal yung pagmamahal sa'yo ng alaga mong ito. Nag-uumapaw. For some of you, yung alaga mo, passed away. Yun yung, hindi mo kasi to betrayal para sa akin. Kahit nasabing betrayal to, passed away, wala na dito sa mundo. Okay. May regrets itong pets mo.
Kung ano mang regrets ito, ikaw nang umalam. O maaaring iting energy mo, may pinagsisisihan ka. Love ka ni pet mo. Itong alaga mo, parang nakakaramdam siya ng pagod dahil sa burden na dinadala niya, paghihirap niya. Siguro yung iba sa inyo, may disease, nagkaroon ng disease ang pet mo or injury. Kung yung alaga mo is nasa recovering stage, lumalaban siya, gusto niyang lumaban. Gusto lumaban ng pet mo. Itong alaga mong ito, gusto niya ng quick communication. Gusto niyang magsabi sa'yo. May gusto siyang sabihin sa'yo pero hindi niya masabi sa iyo. Yung nararamdaman niya. Yung iniisip niya sa'yo. Kasi syempre parang hindi nga kayo magkakaintindihan. Parang kulang kayo sa sa communication. Parang nag-uusap hindi man communication. Parang kulang kayo sa time, bonding. May mga hindi siya masabi sa'yo. Siguro yun yung regrets niya or regrets mo. Maring hindi mo na ipadama sa alaga mo yung love mo or siya. Siguro lagi siyang nang i-snub. May hindi clear sa inyong dalawa ng alaga mong ito. Kasi parang nagre-represent talaga sa akin to ng communication. Kaso naka-reverse. So, maaaring yung iba sa inyo nawawala tong alaga mong ito. Or meron siyang hindi maiparating sa iyo. Kukuha pa ba ako para sa ating group 2? Last na. Anong nararamdaman or iniisip sa'yo ng pet mo? Yung iba sa inyo dito, may hinihintay na, napapansin ng pets mo na may hinihintay kang message na hindi dumarating sa'yo. Alam niya yun. Yung pet mo masaya na. Kung iti nag-pass away, happy na siya kung nasaan man siya, Sa tingin ko itong sa the moon, ito yon. Ito yon. May gusto, maaari kasing may illusion sa inyo. May gustong i-reveal. May gustong i-reveal. May gustong sabihin yung pet mo sa'yo. Kung yung alaga mo is may sakit nga, yun nga, nagpapatuloy pa rin siya, lumalaban siya. Mari kasi dati active itong alaga mong ito. For some of you, hinihintay ka ng alaga mo, hinihintay ka niya. Mari kasi nag-travel ka, malayo kayo sa isa't isa. Nakikita ka ng alaga mo for some of you bilang compassionate person, loving person, maalaga talaga, parang mother para sa kanya. Nakikita rin niya yung success mo na ginagawa mo. You are always winning, victorious ka sa lahat ng ginagawa mo. Kung wala ka pa doon, nakikita niya yung skills, yung kakayahan mo. Meron kang kakayahan ganito. Napipick up ko dito is a mother. Maari talagang may family ka na. May anak ka na. For some of you talagang mapagmahal ka. Naramdaman niya sa'yo yung love ng isang owner. Kung ito nag-pass away na, feel ko, nagte-thank you. Gusto nito mag-thank you sa'yo. Siguro yung hindi niya sa'yo masabi. Gusto niya mag-thank you sa'yo doon sa ipinakita mo sa kanyang pag-aalaga, pagmamahal.
Kasi itong ating Queen of Cups, talagang napaka-loving person ito eh. Mapagkumbaba. Maring message din sa'yo ng pet mo is, huwag kang susuko sa buhay mo kung may mga struggles ka. Kasi nakikita niya na papunta ka na doon sa winning, sa moment mo. Malapit ka na doon. Mare-recognize ka din, group 2. Kasi ito 6 of Wands, oh. Ikaw yung leader, ikaw yung panalo. Para sa alaga mo, panalo ka para sa kanya. Okay, group 2, this is thank you sa reading, sa pagkinig, sa panonood sa reading mo. Thank you so much and God bless. Please like and subscribe na rin po kung nagustuhan niyo po itong ating pet reading. Thank you. Greetings, Group 3. Ito na po ang ating last group sa ating pet reading. Ang napili mo po, Group 3, is ang ating, nasa ating panturok. Okay, ang ating 4 of Swords. Siguro ito yung nararamdaman ng pet mo ngayon. Medyo, siya, nagpapahinga. Gusto niya magpahinga. Feel ng pet mo, pagod na pagod siya. From 3 of Swords, naging 4 of Swords. Yan. Bakit ganun? Pansin ko dito, may lumalabas dito. Yung iba sa inyo, deads na. Passed away na si pet mo. Kasi may lumalabas dito galing sa kanya. Or yung pet mo, kung buhay pa ang pet mo, mahilig ito magpa-araw, mahilig magpahinga, mahilig matulog. Yan. 4 of Swords. Parang recovering, nasa recovering stage. Alimasa nagpapahinga, mahilig mag-take a nap, or nagre-recover ngayon ang alaga mo. Iba sa inyo parang tinatamad itong alaga mo. Okay, group 3. Ano ang iniisip or nararamdaman sa'yo ng pet mo? For group 3. Please give me clear messages po. Okay, kunin na natin lahat. The Magician, Ace of Swords, Knight of Swords, High Priestess, Temperance, the Wheel. Wow. Marami tayo ditong major arcane. The Magician, High Priestess, Temperance, the Wheel of Fortune. Iniisip or nararamdaman sa'yo ng pet mo? Iniisip niya sa'yo, parang may magic ka. Magaling ka mag-manifest. Nakukuha mo yung gusto mo. Kita niya sa'yo yung talents mo, yung skills mo, na kaya mong makuha yung gusto mo. For some of yung pet mo, may mga ginagawa para makuha niya yung gusto niya. Ang naisip ko dito, ang iniisip sa'yo ng pet mo, matalino ka. Dito kay Ace of Swords, matalino ka. Iba kasi dito communication, pero ang nafe-feel ko dito is matalino ka. Yung iba sa inyo, iba magsalita. Siguro napapagalitan mo siya. And itong pet mong ito, pinapakiramdaman ka niya. Iba siguro sa inyo, may itim na pusa, may white, may parang tiger na stripes na pusa, or ito, may black and white.
Maring aso din. Iba fish yung alaga niyo. Parang gusto ko dito kumuha ng card. Itong alaga mo, sa tingin ko hindi to malikot. Kasi mahilig siya magpahinga. Hindi siya nagmamadali. May patience ito. Yun yung ugali niya. Hindi siya katulad ng iba na super active. Itong alaga mo, mahilig to magmasid. At tingin din niya sa'yo, tinadhana kayo, fated kayo, na magtagpo ng alaga mong ito. Kasi nandito yung ating the wheel. So, destined kayong dalawa. Maaring, pinili mo siya or siya ang pumili sa'yo bilang amo. Yan, sabi. Ito, meron tayong compromise dito. Napapansin ng pet mo, isa kang person, ayaw mo ng gulo, or maaaring siya ito. Ayaw niya sa magulong bahay, ayaw niya sa maingay. Kaya kung yung pet mo, halimbawa parang nag-iiba yung attitude niya. Ayaw kasi niya ng maingay. Gusto niya lagi mapag-isa. Kung may sakit ito, gusto niya nasa isang lugar lang siya na alam niyang safe siya at saka hindi siya maestorbo. Makapagpagaling siya. Nararamdaman ng pet or iniisip sa'yo. Okay, mayroon tayong that card dito. Siguro talaga. Passed away na yung pet mo, yung iba sa inyo dito. Wala na sa mundong ito. Or for some of you, merong nagtapos na cycle sa buhay mo. May changes. Napapansin niya yun. May pagbabago sa inyong dalawa. Or sa sitwasyon ninyo, sa buhay ninyo. Alam niya yun ng alaga mo. Or maaaring yung iba sa inyo, yung first owner niya nawala na. Kaya siguro ikaw na yung nag-ampon sa kanya. Siguro maaaring baka depressed din ito. Kasi doon sa nangyari na nawala yung pinaka-owner talaga niya. Itong pet mo, kung halimbawa ito ay nawala yung owner niya, gusto niyang namimiss niya yung kasama yung owner niya. Kasi ito reconciliation. Parang gusto niya makasama. Kaso buhay pa siya. Yung iba naman sa inyo, nakikita ka rin ng pet mo, para may expectation ka na gawin. Maring sa kanya o sa buhay mo. Pansin niya yon. May goals ka. Talagang driven kang tao. Yun yung iniisip niya sa'yo. Dito sa evidence, ang napipick up ko dito, parang naiisip niya sa'yo is perfectionist ka. May mga nakikita kang mali na hindi dapat gawin kahit nung alaga mo or ng ibang nakapaligid sa'yo. Ikaw nang umalam. For some of you, pansin ng pet mo, matipid ka. Or nagsisave ka. Or siguro ikaw, maedad ka na. Alam niyang, yung sa pera. Siguro maaaring nagsisave ka talaga or meron kang tinatabi. Iba sa inyo talagang tipid. Yung pet mo nakakaramdam ng rejection.
Or ito yung tingin mo sa kanya. Halimbawa, kung ang owner nito is nawala na, parang nire-reject ka niya. Kasi itong pet mo, gusto muna niya ng tahimik. Nag-iisip kasi ito, maaaring nagdi-dream ito. Namimiss niya yung dati. Imagination. Imagining. Yung iba sa inyo, itong pet mo gusto ng maraming toys. Parang yan lang yung nagpipick up ko diyan. Group 3. Anong iniisip or nararamdaman ng pet mo sa'yo? Wala ako ditong nakitang cups. So, maari talagang bago lang itong alaga mo sa'yo. Bago lang siya dumating sa buhay mo. Or hindi kayo close nito. Kasi dalawa yung sword dito. Diba air sign yan? More on, parang naisip ko sa air sign kasi more on, parang sa intellectual. Anong nararamdaman or naisip sa'yo ng alaga mo? Group 3. Tingnan natin kung may cups ditong lalabas. Wow, King of Cups. King of Wands. Okay. May namimiss itong pet mo. May gusto siyang nakaraang na balikan. Balikan sa nakaraan. Maaaring, halimbawa, ito kasi dalawang tao, king. Siguro yung iba, kung nag-pass away yung owner, maaaring, alaga ito ng parents mo or alaga ito ng kapatid mo, kaibigan mo. King of Cups isang water sign at isang fire sign. Maring alin man dito sa dalawang ito yung dating owner niya, yung sign. For some of you naman, yung alaga mo, nakikita ka niya bilang, hindi ka nagpapadala sa emotions. Balance yung emotion mo. Hindi ka ma-pride. Confident. May confidence ka sa sarili mo. And may namimiss siya. Old hometown, old city. Ano ba ito? Binili mo ba itong alaga mo sa isang breeder? Kasi naalala niya yung past niya. Maybe yung mga nakakasama niya noon. Merong 5 of Wands and Strength. For some of you talaga, yung alaga mo, kung nagkaroon to ng injury, nagkaroon to ng nakipag-away ito, or maaaring iba yung hindi kayo nagkakasundo ng pet mo. Maaaring ito yung feel mo sa kanya. Feel mo sa kanya. Magkaiba kayo ng view ng pet mo, hindi kayo mag-click yung ugali ninyo. Pero napapansin ng pet mo na kaya mo siyang i-control. Yung beast niya. Ikaw ito siya. Kaya mo siyang i-tame. Bottom of the deck, 4 of Swords. Ewan ko, feel ko dito, papahinga si pet mo or nagtatampo. Gusto mapag-isa. Ito yung energy niya ngayon eh. Ayan no. Tas may the Hermit pa. So, talagang parang ina-isolate niya yung sarili niya ngayon. For some of you, naboboard itong pets mo, yung nararamdaman niya. Injured siya. Injured.
Bilang isang tao, iniisip niya sa'yo, isa kang person na strong person, strong-willed. Kaya mo siyang iting. Hindi ka mapapabagsak ng iba. Kahit na marami ka kakompetensya, niya yung iniisip niya sa'yo. Isa kang King of Cups at magkasama isa kang King of Cups. Alamin mo na lang lahat yung ugali or traits ni King of Cups, King of Wands. Meron ka nun, group 2, and meron kang strength. Ito parang isip sa'yo ni Pet, ay yung nasa court mo yung ball. Ikaw yung may control. Pero ngayon parang hindi ka gumagalaw. O ayaw mo lang pansinin itong alaga mo, ano? Parehas kayo, nagpapahinga. Okay, ito lang yung nakikita ko dito. Group 3, thank you so much. Please like and subscribe po sa ating channel. God bless. Bye! Okay, tapos na po ang ating reading sa ating lahat na group 1, 2, and 3. And sana po maging divinely guided tayo sa lahat na desisyon na ating gagawin. Kung nag-resonate po sa inyo ito, please subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa bago namin uploaded na videos. Bye!